Ayan na guys, demo ko lang sa inyo kung para saan itong mga pinapakita ko sa inyo, alambre, itong tsinelas, tsaka itong sanga ng bayabas, no? Well, kung wala kayong sanga ng bayabas, pwede naman kawayan o kahit na anong patpat, no? Pero ito, isa na to, gagamitin lang natin itong panghulman, no? Dito kasama sa sa ating pyesa, pero pwede rin yung gamitin, no? Kung gusto nyo ituglong, no? Yan. So, para saan nga ba itong mga to? Sa magandang araw na naman sa atin mga katoto. Welcome back to our YouTube channel. Sa araw na to, no, bago tayo mag-fishing, meron muna akong ipapakita sa inyo yung pag-upgrade, yung yung evolution at pag-upgrade ng mga ginagamit natin mga pamingwit since nung nagsimula tayo until now, no? Way back nung tayo elementary pa lang, grade 1 pa lang ako nung mag-start tayong mahilig sa pag-fishing, no? Ipapakita ko sa inyo yung mga ginagamit lang muna natin nung araw, no? Mula nung araw unto present now. Mga ginagamit natin na may magamit lang, sabi nga nung araw, dahil wala pa tayong kakayahang bumili ng fishing reels and rod nung araw, no? Ultimong taga, wala tayong pambili. Ipapakita ko sa inyo kung paano nag-evolve yung ginagamit nating pamingwit noon until now. Well, mula dito sa mga materialis natin, no, ng mga katoto, gagawa tayo ng ating mga pamingwit mula dito sa traditional to improvise. Samahan niyo po ako kung paano natin itong gawin. Yung isang gagamitin natin na ng mga katoto, yung alambre. Para saan ba to? Nung bata pa kasi tayo, no, meron tayo nakikita ng gumagamit ng rod and reel. Ang gamit lang natin is traditional lang, nakawayan lang o kahit na anong patpat dyan. May tali, tapos floater natin yung lumang tsinelas lang, no? Yan, tapos ang ginagawa rin natin taganong araw is made of alambre lang, no? Kaya hindi siya masyadong accurate, kumbaga kung makakahuli ka, lalo na kung malaki is wala pang 10% yung kasiguraduhan pag malaki. Pero kung maliliit lang naman is kayang-kaya naman yung iyaw, no? Gagawa muna tayo. First, ang gagawin muna natin dito yung in-improvise natin na ring guide. Wala doon sa nakita natin foreigner gumamit ng rod and reel, no? Saan ba gawin makalisto yan? So maghuhulma lang tayo ng ring guide. Yan. Meron na tayong isa, no? Kaya lang gagawa tayo ito yung iba-iba ng sukat o sizes, no? Yan. So pagka meron na tayong ring guide, tinali lang natin yan sa mga sanga or patpat lang yan, sunod-sunod yan, no? 4 hanggang 3 piraso, no? Yan. Meron na tayo isang sukat ng ring guide, no? Tinali mo lang siya yung mga na to. Ito na may magiging magsisilbing rod natin, no? Ayan, lilinisin lang natin, no, mga katoto. At ito na mga bote na to ang magsisilbing ating reel. So paano natin itong gagawin? Panoorin nyo lang po.
Ano nga guys, no? Gawa na yung ating pinaka-rod. Made of sanga ng bayabas para medyo matibay or kawayan. Then nakagawa na rin tayo ng ating 4 na pirasong ring guide, no? Yan, sari-sari na ito na lang ang laki. Malaki. Susunod na size. Yan, palit-palit siya, no? Ito yung pinakapandulo natin. Yan na. May ring guide na tayo. Made from alambre. So yung taga nung araw ginagawa natin, alambre lang, no? Yan. Demo lang muna natin kung paano natin kinabit yung mga ring guide natin. Tsaka na natin siya papatibayan before yung field test, no? Eh, kahit nakatali lang siya ng goma, kasi ganito lang ginagawa namin ng araw ng mga bata kami. Tali-tali lang muna siya ng goma o anong pwedeng available na may panali dyan, no? Ang nagdadala naman dun sa ano is yung mismong line o kung anong available na line na tali na makikita namin dyan, pantutos ng sako, pwede lang nga basta't mayroon lang tali. Yun na yan na pinakadulo ng ano natin, no? Sunod-sunod lang siya ng laki. Meron pa tayong 3 ikakabit. 3 na kinakabit natin, no guys? Ano na tayo? Isa na lang. Ito. At yan na nga. Kakabit na natin ang ating reel. Yan. May rod and reel na tayo, guys. Kailangan na lang natin dito yung tanse at saka yung dagat pa ba to. Yan. Pipil test natin siya bukas. Kano siya kalas. Yan, ha. Ang ito yung improvise nating reel niya. Tapos may mga ring guide na rin yan. Ayan, sabi nga ng Amerikanong nakatabi namin nung gumawa na kaming ganito, amazing! Mamahalin yung pamingwit yan, tinapatan lang namin ng improvise. Kaya nga, wala naman sa pagandahan ng pamingwit yan na mga katoto. Kaya nga, pag binuenas ka, kahit na ganto-ganto lang yung gamit mo, tapos natapat sa yung kagat yung malalaki, so ikaw pa yung makakahuli. Kaya sartalo pa yung katabi mo, maganda yung pamingwit, tapos ikaw ganto lang, no? Tatapatan mo lang ng ganto. So sa paggawa naman ng traditional na pamishing natin ng mga katoto, ang kailangan lang natin sa isa tali lang, no? Nung araw kami yung pinagtanggalan sa may sako lang, yun, mga pantahing ganon. Kasi lagi kami napapagalitan ng mga gumagawa ng lambat pag nakapagtakas kami ng dawan, di pa? Mahal na yun, napapalo kami. Kailangan lang ng floater, no? Yung chinelas, ismago lang na luma. Kung gagamit ng bago kasi nung araw halos nauubos namin itong part na ito, nabubutas to. Tapos bagets kung tawagin o hindi magkamukha, no?
Yan. So, gagawin natin may sari-saring shape tayo. Buong isbilog. Yan. Yan. Pukul ba na tayo ng isang bilog, no? Hindi pa uso yung stopper ng araw, kaya ginagamitan lang namin siya ng ano, sariling stopper namin siya, no? Mula dito sa tali, kung nasaan lang siya, iikot mo lang siya dito sa hiniwaan mo, no? Yan. Presto yan, hindi na yan mawawala sa presto niya. Yan. Tapos, ang pinaka-sinker namin ng araw, kung hindi alambre, papo, tornilyo, ang improvise na pin mong mahagilap na papabigat na, magiging sinker lang. Pero ang mostly na ginagawa natin ng araw is yung alambre na lang din. Ito, ang alambre. Ang procedure lang naman ang paggawa natin ng improvise natin floater sa inyo lang din, no? Mula sa alambre, ikutin lang din natin siya. Gawa ka lang ng maraming bilog. Ayan. Binutin mo lang yung isang pinagbilugan mo. Ayan, presto. Meron ka ng sinker. Ito, ayan, sinker. Yun na. At sinker, no? Upload na tayo, magpunta tayong sinker. Kailangan lang natin siyang pasikipin. Gagamit lang tayo ng ting-ting. Ayan. Kung hanggang saan ang gusto mong sikip nung sa'yo nga. Ayan. So, adjustable siya, no? Pwede siyang kumawi pa dito. Ay, tataas pa ng konti. Ayan, movable sila, no? Siyempre, yung hook. So, nung araw, gamit lang namin sa alambre lang, no? Yung hook namin nung araw. Pulisan mo lang yan. Presto, meron ka ng ano, hook. Yan lang, hindi siya ano, no? So, demo lang muna tayo. Dati, inahasaan namin yan, tapos tinutulis namin, no? Yan. Yan lang, so kung malaki yung isda, tendency makawala. Ito na yung hook natin, no? Yung traditional lang natin yung gamit ng araw. Na yung setup ng ating improvised pag-inwit, no? Kung gusto mong katikit ng gawin konti yung pabato niya, and then yung floater. So yung dulo nito, hanap ka na lang ng kung anong patpat niya, meron na timbo, yung katawan ng walis tambo, no? Yung katawan nun, medyo mahaba yun, o kaya yung katawan ng talahib, kami nung araw, o kawayan lang na sanga. Yan, so tatali mo lang to. Yun na, meron ka ng ano, hook, sinker, at saka yung floater natin. So may ibang medyo may kakikayan pa kami nung araw, so pagandahan kami ng mga floater, no? Yan, so yung mga klase ng floater natin, sari-sari na hulma. Yan. May isang klase. So, paiba-iba kami ng ano. Paiba kami ng style ng mga palutang. Gusto mo ng SpongeBob. Pwede rin. So, SpongeBob. Ito naman si SpongeBob. Yan. So, pwede siyang gamitan ng para mag-stop siya ng ano, yung ting-ting lang, no? Para di siya lalabas doon. Suka mo lang siya ng ting-ting doon. Yan. Tapos puputulin mo lang siya. Yun, hindi na siya mawawala sa tali. Yan. Mga improvise natin. So, gagamitin natin to the following day. Mga improvise natin ng mga pamingwit, no? O yung sinundan evolution nito, mga katoto, yung nasa mineral lang siya na hinahagis na gano'n, no? And then ito na yung sinundan, no? So, kumbaga, no, ito lang din yung gagamitin natin doon sa una nating evolution. And then ito yung ikatlo na. Yan, rod and reel na siya dati. Ito lang, para lumayo, makarating sa gitna, no? Meron ka lang bigat na sinker. Tapos, siya, lalayo na siya. Ito. Tapos, ito na, in-evolve na natin siya. Naging rod and reel na siya. Yan, meron na siyang mga ring guide, no? Yan. So, abangan nyo lang mga katoto yung pagka-field test natin sa ating mga ginawang mga pag-evolution ng ating mga pamingwit. So, gagamitin natin sila kasama ng mga modern natin mga rod and reel. Yung ating taw-taw kontra dito sa traditional buho kawayan or anong pat-pat lang. And then ito dun sa ating rod and reel at saka yung ganito lang. Kasi ito na natin rod and reel, no? Kung alin ang mas magilas ay kung ano ang comparison nila. Advantage at disadvantage. So, abangan nyo po yan mga katoto. So, sa mga nahihilig po sa pamimingwit na wala pang kakayahan na bumili ng mga gagamitin ninyong mga pamingwit, no? Pwede naman po tayo mag-DIY, no? Papakita ko rin sa inyo, i-demo ko rin sa inyo kung paano gamitin itong ating rod and reel. Yan. Field test po tayo, kaya huwag po kayo muna ng pag-asa. Kung wala pa kayong kakayahan bumili ng rod and reel, DIY muna kayo. So, pagka i-demo na po natin ito sa field test, yan, papakita ko sa inyo paano paggamit. Ang kaibahan nito, dun sa modern, tsaka mga ating mga improvise lang, no?
kung anong advantage at disadvantage. Kaya kung wala pa kayong pambili, try nyo muna yung mga ganito. Traditional at saka itong mga DIY lang, no? Sige po, abangan nyo po ito.